Ang tanong na aming kinalatis ay kung ang hiwaga ba ng meron ay mapagmamasdan ng kahit na sino man. Ang aming kasagutan sa tanong na iyan ay ang meron ay kusa na lumalabas sa pangkakubli upang makita ang lahat. Ang meron ay kusang lumalabas na maaaring makita ng sinumang mausisa. Ang meron ay hindi pag-aari ng ibilang dahil ang katotohanan nito ay ipinagbabahagi. Ang maiging pagmamasid at paninilay ang maghahatid sa totoong pag-aanyo ng meron. Subalit, patungkol sa unang pahayag, sinabi ng iba nang ang meron ay hindi lantad, kaya naman hindi lahat ay nagmamasid upang ito ay makita. Paumanhin sa ikalawang puntong kontra ng iba ay ang katotohanan ay napagkakaisahan ng tao. At patungkol sa pangatlong pahayag, ipinanghahawakan ng ibang tao na kahit ang maiging pagkilatis ay di matatakasan ang pagbabalat kayo ng huwad na pag-aanyo. Para naman sa sagot sa pagtutol. Para sa unang pagtutol, ang sagot ko ay maraming hindi lahat ay nagmamasid. Subalit, may sariling galaw ang meron sa tamang panahon na mapagmamasdan ng sinumang mausisa. Sa pangalawa, tugon ko ay hindi tao ang sandigan ng katotohanan, ngunit ang meron. Sa pangatlong pangontra, masasabi ko na sa maiging pamamasid, kasama nito ang pagninilay-nilay upang sa pag-usisa makita ang kinaibahan ng huwad na pag-aanyo sa totoong pag-aanyo. Halimbawa, tuwing umaga, ang araw ay sumisikat, bagay na hindi natin nilikha, ngunit kusang nagpapakita bilang isang sinag ng bagong simula ng araw. Dagdag pa rito, ang batas ng gravity ay hindi likha ng tao sa makatuwid ito na tuklasan ni Newton na inilantad sa buong daigdig sapagkat ito ay katotohanan. Para may paliwanag ng pangatlo, damdamin ang pag-ibig na nasa puso ng bawat tao. Ang pag-ibig ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman at ipinapahayag di lang sa isip at salita. Sapagkat ito ay mainam na ipinararamdam sa gawa tulad ng simpleng pag-aaral ng bulaklak sa sinisinta. Unang pananaw, kung lahat ng tao ay maglalaan ng panahon upang pagnilayan ang buhay. Pangalawa, ang hiwaga ng meron ay hindi para sa ilan lamang, ito ay para sa lahat ng handang magmasid at mag-isip ng malalim. Pangatlo, ang pag-unawa sa meron ay hindi biglaan, ito ay proseso ng pagnilay-nilay at pagtanggap sa katotohanan. Ang meron ay hindi man laging lantad, ito ay may likas na pagnanais na magpakita. Hindi lahat ay nakakakita, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi ito umiiral. Sa pamamagitan ng maiging pagmamasid at pagnilay-nilay, ang hiwaga ng meron ay maaring mapagmamasdan ng sinumang handang umunawa. Ang pag-unawa sa mga bagay na mahalaga ay nangangailangan ng oras at pagnilay-nilay. Hindi lahat ay nakakita agad. Ang katotohanan ay hindi dapat itago. Ito ay dapat ibahagi upang magbigay liwanag sa lahat. Sa huli, ang pagtuklas ng kaalaman ay hindi paglikha ng katotohanan, kundi paglalantad ng kung ano ang naroon na. Marapati na tuklasin ng maraming kaalaman upang marating ang karunungan at hindi lumikha ng katotohanan, ng sariling katotohanan.